Mga bro, kamusta kayo? Ngayon, pasukin natin ang masalimuot na mundo ng mga kontrata sa depensa at internasyonal na supply chain. Mukhang may mga hamon ngayon sa pag-supply ng bala mula sa Israel papunta sa ibang bansa, at ang epekto nito ay nararamdaman hanggang sa pintuan ng Philippine Army. Ang Philippine Army ay may abang na naghihintay para sa mga bid para sa dalawang proyektong naglalayong makakuha ng high explosive precision guided munition systems para sa kanilang 155mm howitzers. Ngunit, nakakalungkot isipin, ang bidding ay nabigo at walang interesadong nag-submit ng bid. Anong nangyari? Ang mga specifications ay tila mas pabor sa Elbit Systems, lalo na sa kanilang Silver Bullet Precision Guidance Kit. Kung titingnan ang track record ng Elbit sa pag-supply ng artillery sa Philippine Army, ang kanilang pagkawala sa bidding ay nagdudulot ng pangamba at nagpapahiwatig ng mas malalim na problema. Ang usap-usapan sa loob ng mga defense circles ay patuloy na kumakalat, nagpapahiwatig na ang sitwasyon ng Israel ay maaaring nagiging hadlang sa kanilang kakayahan na mag-produce ng bala at weapon systems para sa export. Ito ay paalala na ang mga pangyayari sa geopolitika ay maaaring magkaroon ng tunay na epekto sa pandaigdigang kalakalan at mga partner sa seguridad. Ngunit ito ang bentahe, ang silver bullet ng Elbit Systems ay hindi lamang kahit anong ordinaryong teknolohiya, ito ay bunga ng inobasayon at pakikipagtulungan. Sa unang pagkakataon, ito ay inilunsad ng BAE Systems, Rocar International Division, at naging bahagi ng Elbit noong 2021, nagpapakita ng kapangyarihan ng estratehikong pag-akma at pag-unlad sa teknolohiya.